Lesson 6, Digital Self. Online, may kontrol ka sa kung anong impormasyon ay bahagi mo, profile picture, post, bio, comments at kung anong personalidad ang gusto mong ipakita. Samantalang offline identity ay yung totoong ikaw kung paano ka nakikilala at nakikita sa mga tao sa personal kasama ang natural mong kilos at ugali. Sa madaling salita, ang online identity ay nagsasabing may hiwalay na bersyon tayo ng sarili. Online self, offline self. Curated, kontrolado. Offline self, natural, buong pagkatao, hindi edited. Kaya may distinction dahil hindi palagi pareho ang dalawang ito. Ang contrast naman, to the internet of 90s people, today use social media primarily to communicate with people they know through life contexts like homework and schools. Kung ikukumpara ang internet noong 1990s, malaki ang pinagbago ng paraan ng paggamit ng tao sa social media ngayon. Noong 1990s, kadalasan ang mga tao ay nakikipag-ugnayan sa mga estranghero o mga taong hindi nila kilala sa totoong buhay. Halimbawa sa chat rooms, forums at early websites. Ngayon, ginagamit ang social media para makipag-communicate sa mga nakikilala mo sa totoong buhay, pamilya, kaibigan, kaklase o katrabaho. Interaction involving technology. Ito ay tumutukoy sa pagkikipag-ugnayan ng tao gamit ang teknolohiya. Ibig sabihin, ang komunikasyon, kikipag-usap at makikipag-cooperate ay hindi lang nangyayari ng harap-harapan, rin sa tulong ng device apps at digital platforms. Mga halimbawa ng interaction involving technology, communication, makikipag-usap, pagsisend ng message sa Messenger, SMS or email, video calls sa Zoom or Google Meet. Collaboration, pagtutulungan, maggamit ng Google Drive para sabay-sabay gumawa ng task. Social interaction, pakikipagsalamuha, pag-post, pagla-like at pagko-comment ng social media. Transactional interaction, pagkikipag-transact, online shopping at paggagamit ng e-wallet, GCash o PayPal. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Our topic is all about online identity and cyberspace. So, ang online identity ay hindi buo at hindi eksaktong larawan ng totoong ikaw. Ito ay kombinasyon ng iba't ibang version mo sa bawat platform. Kaya minsan ang sarili mo sa cyberspace ay naiba sa sarili mo sa totoong mundo. For example, may kilala kang isang tao na hindi siya palatawa, sobrang mahiyain, at hindi masyadong nakipagsalita sa mga tao. Pero, an online identity or sa online or Facebook ay sobra siyang masayahin, palatawa, at parang siya nagla-like o nagko-comment. So, sa social media, gumagawa ka ng online na version ng sarili mo. Halimbawa, profile, post, o picture. Bawat
bawat website na ginagamit mo ay tinatala o kinikulikta ang mga ginagawa mo doon. Impact of online interaction on the self. Ang online interaction ay pwedeng makaapekto sa self-esteem at emosyon mo, mabuti man o masama. So, ang online interaction daw ay pwedeng magpataas o magpababa ng damdamin mo depende sa kung paano mo ikumpara ang sarili mo sa iba. For example, nag-post ka ng selfie sa Facebook. Marami nag-comment, marami nag-like. Sabi na, Good day everyone, I'm Sudipy Pai. Our topic today is about sharing. So ang sharing is hindi na siya nakabasa sa blessing. May mga sharing din kasi na hindi siya lumabasa sa blessing tulad ng tulad namin sa social media like sa Facebook is kapag mag-upload ka ng picture mo is yun ay matatawag na sharing at magkikita ng ibang tao kahit hindi mo close, makikita nila yun ang tinatawag na sharing. Then pagkabot sa pamilya mo naman is pag-upload ng mga picture sa personal na details. Halimbawa, nag-post ka ng picture sa Facebook, then maraming na nakakita. So yun below yun sa sharing. Then isa din sa mga halimbawa is pag nag-upload ako ng viral video sa Facebook, tapos maraming nakakita, then yung video na yun is hindi ko na makontrol pag nagkalat na, pag nag-viral na, kasi kahit i-delete ko pa yung video na yun, may mga nakakita na yung iba, binadownload nila, pwede nilang i-post. So pwedeng maging sharing yun. So yun lang po yung sabihin ng sharing. Maraming salamat. Thank you. Magandang araw po, ngayon ay papaliwanag ko sa inyo ang construction of self. So ano pa ang construction of self? So ang construction of self ay ibig sabihin na nabubuo ang pagkakilala natin kasama ang ibang tao, lalo na sa social media. Hindi lang tayo ang humuhubog sa sarili natin. Malaki din ang epekto ng comments at reaction ng mga tao sa paligid natin. Halimbawa, kapag nag-post tayo ng picture at maraming nag-like, di ba tumataas yung confidence natin? Kapag tinatag tayo ng friend natin sa pictures, nakikilala tayo bilang friendly o sociable. Kapag nagko-comment ng ang galing mo sa gawa natin, mas nagiging confident tayo sa talent natin. Halimbawa, sa group project, nakikita ng iba kung responsable ba tayo at nakatulong ito sa identity natin. Sa madaling salita, nabubuo ang ating self-image dahil sa pakikisalamuha natin sa iba. Yun at yun lang po at maraming salamat. I am John Carl Gorana, and my assigned topic is all about the boundaries of online self. When we say boundaries, it is our safety and limitation when it comes online interaction. Nowadays, many adolescents are involved in many online issues because they not aware on how to use the internet safety, because they are not aware on how to use the internet safely. Nag-pop up sa Facebook natin, be aware tayo doon kasi hindi lahat ng link doon na i-click natin na site din yon ay safety. Yung iba doon, ginagamit na ng mga hacker yung mga site. Tapos maklik natin yun, mapasok nila natin website, yung like identity Google account natin. Kaya be safer or safely or aware. Go. And second, be choose. And second, guard your password. Like came from word guard yourself. Guard your password. Maggawa ka ng password mo, yung strong password, kasi
para hindi basta-basta ma-hack yung account mo, like Google password, Facebook password, Gcash password. Gawain mo yung mga strong password para safety yung account mo. And third, be choosy about your online friends, like yung mga friends mo sa Facebook, kala mo siya pero ginagamit lang pala yung name or picture, ganyan. Pero marami sa ngayong panahon maraming naluloko kasi akala nila yun yung friend nila. Yun pala, yung hacker pala yun na nagpanggap lang bilang kaibigan niya. Kaya be choosy about your online friends. Kasi sa online, malawak yan eh. Hindi natin alam kung sino yung totoo, sino yung manloloko. And fourth, remember that anything you put online or post on the site is therefore ever, even if you try to delete it. Like, pag-isipan mag-ingat kung ano yung gina-post natin kasi in seconds lang maraming makakita, hindi natin yan ma-delete agad-agad, kaya be aware sa gina-post natin o baka makakapaya ng tao tapos gusto natin i-delete, hindi natin ma-delete yan agad, kaya be aware. Go. And don't be mean or embarrass other people online. Like, wag natin idaan yung galit natin through Facebook or social media. Pwede natin siya i-chat or personal na sabihin ganyan. If mahiya ka sa personal, i-chat mo na lang sa Messenger. Wag mo idaan sa online kasi sa social media kasi payaan mo yung tao eh. And last but not the least, the limit what you share. Yun na yung ginasabi na lahat ng bagay may limitasyon. Pag nasusobrahan, nakakasama. So, ganun din yun sa social media. Maglagay tayo ng limit about sa ano yung ginashare natin sa Facebook. Kaya baka may mapayaan tayo or may magalit sa atin, kaya think before click. And that's why we need to think before we click. That's all.